Magpapalit tayo ng pads. Manipis na yung loob. Ayan po, pwede ko nang ilagay yung pads na hindi ko natatanggalin yung pero nakasanayan ko ay tatanggalin ko to. 2 bolt lang naman. 21. Luwagan muna natin. Ito, baklas na. Ayan, manipis na yung loob. Ayan, slide pin. Kailangan gumagalaw. Ayan, nag-i-slide. Lilinisan natin. Lalagyan ng brake lubricant. Brake lubricant. Ito yung resibo. 191. Ito siya. Etong Dodge 2017 Caravan ay medyo kakaiba to. 2 yung piston. Hindi siya yung ordinaryong pads na madaling palitan, lalo na yung likod. Kailangan may special tools to pagtutulak dito sa piston. Ayan. Parehas. Nakalimutan kong bumili ng brake cleaner. Kaya i-steel brush ko na lang. Ito pa yung original. 120,000 kilometers na. Simula nung nabiling brand new to, ngayon ko lang papalitan. Ito, lalagyan ko lang ng brake lubricant. Hindi ko na pinalitan yung mga accessories nito. Mas mainam to at original, yung original. Lalagyan lang ng grasa. Ito, ginagamitan ng kikel pag medyo hindi papasok. Hindi rin po pwede yung maluwag to kasi aalog. Kailangan medyo tama lang. Ito. Ayan, nilagay na. Kailangan yun tama lang. Same dun sa kabila. Ito yung slide pin. Yan, madumi. Isa-isa ang baklas nito kasi hindi magkaparehas. Ayan, may rubber tong ibabaw. Ayan yung iba tinatanggal to, pero hindi mo dapat tanggalin yan kasi yung ibang mga gumagawa tinatanggal nila yan. Lalagyan natin ng lubricant na para hindi siya ma-stack up. Ito na i-stack up to. Ang service nito ay every 6 months dapat. Ayan, bago mag-winter. Tapos ngayon, pagkadating ng magsa-summer uli next year, dapat sineservisan yung mga preno. Ayan diretso lang to. Ay, kinakalawang na rin. Pero lagi kong sineservisan to. Pupunuin ko to ngayon ng para hindi, kasi sa winter sila ng panlusaw ng yelo, dati asin. Kaya nai-stack up tong mga to, kinakalawang to. Kaya pag hindi na gagalaw-galaw to, hindi yung bubuka-buka yung preno. May stack up. Tapos may special tools dyan. Ito yung special tools ko dito para sa Caravan. Ito, 2 yung piston. Lilinisan. Hindi ako nakabili ng brake lubricant. Ito, babalik ko yung pantutulak lang naman. Itutulak natin yung piston nya. Yung likod. Pag hindi ka marunong doon ay mahirap.
Kasi pinipihit yon. Ginagamitan ng special tools. Parang yung sa ano din, yung sa Honda na mga modelo, kailangan may ganito ka na tools. Etong double piston na to ay kailangan sabay ano to, sabay i-pre-press mo. Kasi kung yung isa lang, hindi mo mailalagay yung preno. Ganyan lang, oh. Kailangan sagad. Ayan, sumagad na. Tatanggalin na natin. Ayan, naitulak na. Tapos ngayon, lalagyan ko ng dito, likod. Ganon din to. Ayan. Ganun lang. Tapos lalagay na. Simple lang. Pero dapat may special tools ka. 21 to, 21. Para hindi ma-lost thread, kakamayin mo muna. Maka-save ka. Ayan, tapos 21, ito-torque. Ito-torque ko. Yung panggoma ko to. Pinangihigpit ko sa goma. Ayan. Ayan. Parehas ang higpit. Ilalagay na natin. Ganun lang. Tapos ito-tornil mo na yung size 14. Hand tight lang to. Tapos na. Ilalagay na yung goma. Sa October, winter na. Ilang taong ko din ginamit bago ko pinalitan ng pads. Kasi bibihira lang naman mag long drive dati. Ito ang isa sa pinaka-importante. Preno at saka yung goma. Ayan. Ang mekaniko at saka tire technician ay dapat gumagamit ng ganito. Camry. Meron akong lug nut torque chart doon. Ito ay 100 ko tinotorque to. Kaya gagamitan ko siya ng stick. Gagamitan ko siya ng 80. Ayan, limiting torque. Nilalagay dito sa dulo. Ayan. Kahit malakas tong impact mo o kaya kahit tong dikuryente na to, malakas to. Ito pag hinigpitan mo dito na hindi ka gumagamit ng torque stick, umaabot to ng 150, pahigit pa. Ibig sabihin na over torque to. Kaya ginagamitan limiting torque to 80 torque foot-pound. Ito 100. Kaya hindi siya ma-over torque to. Ayan. Pag ma-over torque kasi ito, pag tumatakbo ka ng long drive, may tendency to na pag na-over torque, malubak, mababali yung stud, madidisgrasya ka. Kung kulang sa higpit naman to, hindi rin kasi may naka-design bawat sasakyan yung torque foot-pound ng lug nuts. Ayan. 80 torque foot-pound ginamit ko sa limiting torque. Tapos dito, yung ipa-final ko dito sa torque foot-pound niya ay 100. Kaya ibig sabihin, meron pa siyang 20. Kaya ibig sabihin to, pag inano ko to, mapipihit ko to bago mag-click-click. Ibig sabihin to, hindi siya over-torque. Pero pag yung ginanong mo, hindi mo ginamitan ng torque stick. Pag ginanong mo, magtitik agad, ibig sabihin ng over-torque yung yung tornilyo. Pantay-pantay neto kasi ang neto ay 80 torque foot-pound. Ayan. Kahit ulit-ulitin mo. Ayan. Kahit eto, gagamitan ko. Ang paghihigpit ng nuts ay hindi clockwise.
Pag ganun siya, oh. Yun nakalagay doon sa torque chart. Pero yung iba ganun, eh hindi pantay-pantay. May tendency to na hindi maayos yung pagkakalagay. Pwedeng tumalsik ito pag tumatakbo. Ganun lang po. Sinishare ko lang po yung mga experience ko dito sa Canada. Kasi sa Pilipinas dati hindi naman ako gumagamit ng ganito. Ito lang ang kadalasan ginagamit sa Pilipinas, cross wrench, braso lang. O kaya paa. Ibig sabihin na ito, pag hindi mo na braso to na natanggal, papain mo, overtorque yung. Kaya kung minsan, pag pinaa mo to, babagsak ka, madidisgrasya ka, mababali yung stud bolt. Ibig sabihin nun, overtorque. Kaya ito po yung natutunan ko dito sa bansang Canada bilang isang tireman. At saka, hindi naman ako mekaniko. Mechanical shop, ito lang yung natutunan ko din sa shop. Sinishare ko lang din po sa inyo. Marami pong salamat. Subaybayan nyo yung aking mga videos. At saka pakiusap po, pag yung pinanood nyo yung aking YouTube channel, tapusin nyo po para natutulungan nyo rin po ako. Baka sakaling makakatulong din ako. Paki-like and subscribe po yung aking Banawe Red Bee vlog. Ito pong ginagawa ko ay pangarap ko kasi ay magkaroon ng sariling tire shop dito sa Canada. At anood nyo yung aking YouTube channel, like and subscribe. Tapos tapusin nyo po yung video kasi doon po ako doon sa mag-grow. Marami pong salamat. Banawe Red Bee vlog. Ayan, dito sa kabila ay same procedure din doon sa kabila. Etong aking paggagawa dito sa may garage shop ko ay dito sa bahay. Garage shop ko ay ang purpose ko lang dito ay sa aking YouTube channel. Oh, hindi naman talaga ako pati yung sa tire. Yan, gumagawa ako para sa aking YouTube channel.